bumili ng dalawang boxes ng windshield washer sa Costco. Si mother-in-law, yun ang lagi naming ugali, bumili ng minsan 6, 8 na boxes. Lagi marami kami supplies ito, kaya itong hindi niyo dapat na mapawala sa inyong trunk, sa inyong loob ng sasakyan, dahil kailangan top up lagi ang inyong windshield reservoir container, kasi mahirap mawalan yan kapag lalo at may snowstorm. Hindi kayo makakakita talaga, delikado. Tandaan nyo, pinakamagandang source ito ay sa Costco. I'm sure mayroon pang ibang murang tindahan, pero sa Costco maganda ang deal na to. Ang isang box ito it contains 4 na galon, samantalang ang presyo nito ay sa gasoline station minsan ay umaabot ng, ang buong presyo nito isang galon lang sa gasoline station. Kaya doon na kayo pumunta. Good deal, di ba? Sa Costco, at wag sa mga gas stations. Right? Tapos ito mga gagawin ko pa. Makita nyo naman malinis na yung aming front yard. Andiyan na yung mga mulch, ready na para sa taniman ngayong spring. Sa susunod na spring, may papaalala ako sa inyo. Kayo ba ay naninirahan sa basement na upa, nag-lease na upa, or may bahay kayo? Importante itong sasabihin ko sa inyo. Ito ay ang inyong gripo. Lahat ng bahay sa tagiliran, sa likod may gripo dito, di ba? Kailangan nyo protektahan yan. Now, ang iba, pwede nyo itong balutan ng dyaryo or foam. Lalo na yung foam dyaryo, pwede yun, pero hindi nang mabisa. Ito ang mabisa. Syempre, shut off nyo yan, di ba? Tapos dadalhin ko kayo sa aming banyo. Sandali lang. Welcome. Ito ang aming banyo dito sa baba, sa basement. Nakikita naman ninyo, napakaganda. Wala pang toilet, wala pang lababo, hindi pa tapos ang aming little jacuzzi jet stream tub. Pero tingnan nyo naman, pwede nang gamitin. Okay, joking aside, naalala ninyo yung gripo doon na sinasabi ko, hey Hush, Cookie, Shh! Hey, nasaan ako? Hindi sapat na balutin, i-insulate ang labas. Nung una kasi nilalagyan ko ng dyaryo, nilalagyan ko ng ini-insulate ko yung gripo, no, thinking na mapoprotektahan yung pag warm siya, parang may coat kumbaga sa tao o may kumot, hindi na siya magyeyelo at safe na siya. Pero hindi yun ang totoo nun. Maaaring ginagawa niyo yun katulad ko at nakakalusot kayo katulad ko, pero mataas ang potential, mataas ang chance na magkaroon kayo ng leak, bumaha sa basement nyo, or mag-crack yung inyong tubo. Yeah, tubo, tama, tubo ng gripo. Anong solusyon doon? Etong solusyon na itong ginagawa ito ni Rod, at sinabi niya yon na itong dapat na gagawin. Now, ewan kung makikita ninyo, maraming tools dito eh. Okay. Nakikita nyo yan? Okay, ang gagawin ko, i-zoom in ko, tapos saka mag-enable yung ilaw ko. There, may ilaw. Nakikita nyo yan? Yan yung shut off valve. So, hindi na kailangang balutin yung gripo nyo sa labas ng insulation. Although, if kung gusto nyo pa rin yun, nasa sa inyo yun. Pero ang buong gagawin natin talaga ay dapat i-engage nyo yan. Ngayon, nakapatay ang gripo. Meaning, shut off na yung gripo ninyo sa labas.
naka-engage na yan. Kaya, any remaining na tubig mula rito, dahil pinutol nyo na yung connection, di ba? Ito yung from the main, sa inyong main system, water system, at ito, nagli-lead sa labas, yung gripong pinakita ko, dahil shinut off nyo to, shinut off, dahil pinatay nyo na ito, may tubig pa rin dito. Okay? Na, kung magra-rupture man yan, kung pababayaan ninyo, then, hindi maapektuhan ito. Pero, hindi ito natatapos ang gagawin natin. Itong, nakita nyo itong tornilyo na to na looks like a nipple. Okay? I-turn on nyo yan. I-release nyo yan. Tubig ang lalabas dyan. Pwede nyo salukin ng tabo or heck, even pa at mawawala yung mga tubig dito. Kung may matira man, napakaliit lang, hindi na para mag-cause ng problema dito sa tubo na to. Okay? At doon yung mapoprotektahan ng inyong gripo ang buong water system nyo. Dahil once na nag-creep dito ang yellow, even pumunta dito, mag-crack, even doon, sa pinakang paligid, o pinakang main pa, then malaking problema. Malaking problema yon, sakit ng ulo ninyo yon. Yun ang nangyayari sa mga ibang water ng mga ibang apartments. Kaya, tanggalin ko ito, i-zoom out ko ulit. Yan. Kaya, importante yon. Kung kayo homeowner, dapat meron shut-off valve kayo. Even kayo ay nagre-renta, nagli-lease sa baba, kailangan malaman niyo kung nasan yung access na yun. Lagi kayo may access. Now, hindi lahat ng bahay pare-pareho. Maaring yung gumawa, hindi nag-install ng shut-off valve. Kung yun ang case, may panahon pa, homeowners, may panahon pa para sa mga nagre-rent, na sabihin nyo sa mga landlord nyo na lagyan kasi may panahon pa. I would have to guess kung magpapalagay kayo niyan. Kung hindi nyo kaya ko maglagay niyan, tanggalin nyo yung water system, tapos putulin nyo ron, lagyan nyo ng shut-off valve. Almost same idea pag maglalagay kayo sa lawnmower, may gas shut-off valve yun, at saka yung lawnmower, snowblowers. Anyway, kung hindi nyo magagawa to, may panahon pa, ngayong year na to, December pa lang, alam kong nagne-negative na, that's fine. Dahil ang tunay na pangamba nito, tunay na peligro nito para sa bahay nyo ay kasagsagan ng winter, which is pagpasok ng bagong taon. Yung una at ikalawang taon ng pagpasok ng bagong taon. Ba't pinapakomplikado pa? Enero at Pebrero. Okay? Kaya, magkano to kung rerentahan nyo ang mga tubero para lagyan yan? I would say, ballpark, I would say 250 hanggang 350. I think 350 mataas na. Let's just call it 300. Don't call them during the weekend dahil mas mahal yon. Weekdays, magpa-schedule kayo. Kung pumatak sa weekend, that's fine. Pero pag yung emergency, it will cost you more. Almost double. Not only, maybe not double, pero a lot. Okay? Maybe a couple of $100 more. Pero, gawin nyo na. Okay? Ipanahon pa. Dahil, hindi biro ito. Okay? Hindi biro na mag-deal ang ganito na tubig sa kasagsagan ng Pebrero. Kaya, sana'y dinggin nyo itong video kong ito. Homeowner man kayo o nagre-renta sa basement dahil, lugar nyo to. Nalala ko yung tiyahin ko noon, ang sabi, magkagulo man sa loob, sa labas, malamigan ka man doon, mahirapan ka man sa trabaho, pag uwi mo, isa lang ang polisiya niya, ang gusto niya mangyari, isa yung lagi niyang iniisip at importante rin sa kanya. Well, marami importante sa atin, of course, pero isa yung sa mga nakalista sa kanya. Pagdating ko ng bahay, komportable ako, wala akong iisipin dahil gera sa labas. Meaning, ang gera, meaning she's a nurse,
Kaya alam mo yung mga nurse ng panahon yon, even ngayon, 16 hours. Lalo pa noon, 16 hours. Alam niyo yung kwento na yon, karamihan sa inyo. So, hindi ko na kailangan kwento pa yon. Kaya talagang, at hindi man nurse, even valley park, nagpa-valley parking ka lang, talagang out there, malamig. At kailangan nila ng magandang lugar para i-rest ang kanilang body and mind. Kaya protektahan niyo yung lugar ninyo. Hindi ang iniisip ng iba, maganda ang bahay ko, masaya ako. No, kahit dampa ang bahay mo, meaning dito, kahit simple lang, pero warm ka at safe ka, malaking bagay na yon para itakal mo yung paglabas muli sa bahay mo. Mapa-eskwela man yan, mapa-trabaho, mapag-commute mo, kahit gano'ng kataas ang snow, kahit gano'ng ka-slippery, safe ang bahay. Kaya yun ang gawin ninyo, gawin nyo na, may panahon pa. I know nagne-negative na ngayon, lakay, hindi naman hindi naman nag-yellow yung aming huwag nyo nang hintayin pa dahil maminsanan lang kayo, mahirap na. Siya nga pala, itong bahay na to, kahit luma, bahay ni mother-in-law, may shut-off valve to. Ang problema ng gumawa nito, yung shut-off valve nandun din. In-upgrade na nga pala ni Rod to. There's no way na mahanap namin alas pumatch butasan namin yung dingding. Kaya nung tinear down niya to, nakita namin, hey, there's a shut-off valve there. Yeah, may shut-off valve. Pero paano ko malalaman yun? I guess siguro pupunta ka doon sa may landing kasi to yung hagdanan niya. Ito yung pintuan sa side, tas landing. Tas ito na yung maliit na storage namin. I guess gagawin para hindi maganda pagkaka-decide. Ito, you say, paano pag tinakpan mo yung butas, hindi mo na ma-access yan. Nope. Kaya yan may square dahil gagawa ni Radya ng easy access para mahugot, like little door na marireach ko yon. Okay, even maliit na baso or even malaking baso kasya dyan para isahod ko yung mga natitirang tubig kapag pinatay ko na yung aking gripo. Maganda yung pagkakagawa niya dito. May mga easy access dito, mga butas dito para kung sakali man magkaserbisyo balang araw. Ito yung fan leading outside. Ito yung sasak ng mga moisture at even anything na bad air pupunta sa labas. So maganda yung pagkakadesign niya to and I'm excited na mas matapos niya yan. Ito. Kaya tumaas na rin ang ceiling, tinaasan niya by cutting some of the elbow here. Kasi sa taas ito yung bathtub din. Kaya maganda. I'm very happy kahit hindi pa tapos. I could see it. I could picture it. Siya nga pala. Ang pagkaka-design nito kasi nung una, hindi naman siguro iniisip yung mga maximum na space. Pagbukas mo ng pinto nito nung una, dead center yung inidoro. Nandito yung toilet. Tapos nandito yung shower. Medyo slant na ganito. Yung shower head. Okay, walang tub. Just dito yung vanity, ito yung lababo. And so alanganin maglagay dito ng kasi nasa gitna yung inidoro. Ngayon, everything's nice na rito. Nilipat yung inidoro na nandito na sa side, which is malapit dito sa bintana. And magkakaroon dito na yung mga cabinets and mirrors. There'll be pot lights here too, very nice. Kaya nire-arrange yung mga tubing, piping at mga outlets, which is great. Nalawig din naman tayo dito. Again, consider nyo to at sana'y once na matapos din yung video na to, pumunta na kayo. Alam ko yung iba sa inyo na nanonood ako ng mga video nyo, nasa basement kayo, yung iba nasa garden view, which is yung garden view yung level mo, halos nasa dibdib mo yung ground, which is very nice yun. Check nyo yun at lagi yung check yung kung nasan yung cold room nyo kasi every basement meron silang cold room. Magandang pang storage din yun, cold room. Hindi yun lagi nainitan at cool lang yung lugar na yun, hindi rin nag-freeze. So
maganda yung lugar na yon, kaya dapat alamin nyo rin yon. At tingnan nyo kung may isang pump din kayo, pero importantly ito importante, tingnan nyo, okay, tingnan nyo yung shut off valve. It could be it doesn't look like exactly like that minsan ay depende, pero it's a valve, okay. Alright, hanggang dito na lang, at hanggang sa muli. Look at Rod's tools. Karamihan Milwaukee, and I'm a Milwaukee guy too, kita nyo naman. Very nice. Can't wait for this tub, man, can't wait. Pew, 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 pew. Alright, hanggang sa muli. Lalabas ulit ako ngayon, hindi pa tapos ako sa backyard, kaya subaybayan niyo mga videos na yan.